Good day guys, DeziTV here at ngayon nga i-share ko sa inyo ang tips and tricks para sa ating ADV-160. Changing time format, kung sanay kang gumamit ng military time, pwede mo rin gawin ito sa ADV-160 mo. Pwedeng palitan ng military time yung ADV-160, gawin mo lang itong mga steps na to. I-on mo lang ang ADV-160. Pindutin ng sabay ang left and right buttons, makikita mo na nagbiblink ang time. Pindutin ng down button para makapili ka kung 12-hour format or 24-hour format. After natin mapalitan ng time format, ay pwede na rin natin i-adjust yung oras dito. Para makapag-adjust ng oras ay i-click mo lang yung right button at pindutin ng up and down para ma-adjust yung oras. Pagtapos ay pindutin mo lang right button at mapupunta ka na sa backlight brightness adjustment. 1 ang pinakamababa, 5 naman ang pinakamataas. So para sa akin, sinet ko siya sa 5. Para ma-adjust mo nga yung backlight brightness ay click mo lang yung right button. I-click mo lang yung up and down para makapili ka kung anong level ang gusto mo. Level 5 ang pinakamalinaw at level 1 naman ang pinakamalabo. Kung kapares kita natataasan sa stock height ng headlight natin, ay pwede natin ma-adjust ito sa ADV-160. Kung gusto mong i-adjust ito, kailangan mo lang ng Phillips screw or yung positive. Pagtapos ay sundan mo lang itong mga steps na to. So ito guys yung ADV natin. Ayan, ganyan kataas yung headlight niya. Ayan. Kung makita nyo nanditong side yung headlight niya. So kapag nasa labas kami or nandun sa mga iskinita, itong headlight niya, yung high beam, talagang nakatutok sa mata ng mga tao. So sobrang nakakailang siya i-drive. So ang gagawin natin is bababaan natin or i-adjust natin yung headlight ng ADV-160 natin. So ito yung high beam. Ayan, makita nyo yung taas oh. Ayan yung low beam niya. Ito yung mga kailangan natin para ma-adjust yung stock height ng headlight para sa ADV-160. Phillips screw at kahit anong tape. Para sa mga magtatanong kung para saan yung tape, gagamitin natin itong panukat para malaman natin kung gaano kababa na ba yung na-adjust natin. Natapos na nga natin lagyan ng panukat yung sa low beam at ngayon naman ay lalagyan natin yung sa high beam. Okay lang guys kahit hindi pantay basta makita natin yung pagbabago. Makikita niyo yung adjustan ng headlight dito sa ilalim. Gumamit lang kayo ng flashlight or gamitin niyo yung camera ng phone nyo para mas madali nyo makita. Parehas lang sila ng location sa left at sa right side. Balit papasok nyo lang sa butas yung Phillips screwdriver at ikutin ng counterclockwise para ma-adjust pababa yung headlight. At kung gusto mong i-adjust pataas yung headlight ay ikutin mo naman ito ng clockwise. So ayan guys, kung makikita nyo, ayan, nakababa na siya. Itong right, yung left side. Diba? Tapos ito na lang, right side yung i-adjust natin. Pero ito okay na yan. Nakapantay na siya sa low beam. Diba? So, adjust natin yung kanan. So, nababa na natin yung high beam natin papunta sa low beam. So, yun yung itsura niya. So, ang laki nung na-adjust natin guys. Simula dito hanggang dito sa baba. So, ito yung motor natin guys. Na-adjust na natin yung height ng stock headlight. So, ito yung low beam. So, natin yung high beam. So, ayan guys, diba? So, kagabi nandun sa taas yun. Nandyan siya. Ngayon, nandito na lang. So, diba? Kapag in-adjust mo yung kanan lang yung bababa. Itong right side na to. Tapos pag in-adjust mo yung ditong kaliwa, yung kaliwa lang yung bababa. So, kapares lang nito, distance. Simula doon, tsaka dito. Tsaka yung kagabi. Kasi, nilagyan ko to ng palatandaan kagabi. Ayan o, nilagyan ko siya ng palatandaan. Hindi na siya katulad ng kagabing hanggang doon sa taas. Sisilaw kasi yung mga kasalubong. Lalo na yung mga pedestrian kapag hindi ko in-adjust. Itong tip na to ay pwede mo ipanood sa mga gusto mong pagpahiraman ng motor. Katulad sa tropa, pamangkin, sa anak. Ito ay kung paano i-on or i-off yung remote natin para sa ADV-160. Itong tip na to guys ay makakatulong para ma-save din yung battery ng spare remote natin. I-hold lang natin yung on and off button until mag-red yung LED. Kapag nag-red ay ibig sabihin nun ay naka-off na yung remote. Pag ang remote ay naka-red ay hindi mo na pwedeng magamit yung motor. Kaya sa mga hiram ng motor ay pakiingatan, pinahiram sa inyo ng maayos, ibalik nyo rin ng maayos. Alam naman natin na answer back buzzer system ang sagot kung marami kang kapares na motor sa parking lot. Pero alam nyo ba guys na pwede natin mapalitan yung pattern or yung tunog na answer back buzzer system natin. At kung gusto nyo palitan yon, sundan nyo lang ang mga steps na to. Ito yung answer back buzzer system na sinasabi ko.
Para mapalitan yung pattern ng answer back, kailangan naka-on yung remote at kailangan mong pindutin ng isang beses yung ignition. Habang nakailaw ng blue ang ignition, kailangan mong pindutin at i-hold ng 4 seconds until mag-blink yung blue LED. Kapag nagbi-blink na yung blue LED, kailangan mo ulit itong pindutin ng isang beses. At kailangan mo naman pindutin ng 3 beses ang answer back or alarm button. At kailangan mo pindutin ng isang beses ang ignition. Uulitin mo ito ng 3 beses ng sunod-sunod. Pag nagawa mo ng tama ay ganito ang maririnig mo. Pumili ka dito. Pag nakapili ka na ng pattern, ay hold mo lang yung ignition hanggang sa mawala yung blue LED. Kung gusto mo namang lakasan ang answer back buzzer, ay pwede rin ito sa ADV160. Sundan nyo lang itong mga steps na to. Para mapalitan yung volume ng answer back, kailangan naka-on yung remote at kailangan mong pindutin ng isang beses yung ignition. Habang nakailaw ng blue ang ignition, kailangan mong pindutin at i-hold ng 4 seconds until mag-blink yung blue LED. Kapag nagbi-blink na yung blue LED, kailangan mo ulit itong pindutin ng isang beses. Kailangan mo naman pindutin ng 2 beses yung answer back or yung alarm button. Uulitin mo ito ng 3 beses ng sunod-sunod. Pag nagawa mo ng tama, ay ganito ang maririnig mo. Pag nakapili ka na ng volume na gusto mo, i-hold mo lang yung ignition hanggang sa mawala yung blue LED. Dito guys, ang pinili ko ang pinakamalakas. Kung gusto nyo namang i-off ang HSTC, ay pwede rin ito sa ADV160. Sundan nyo lang mga steps na to. I-on mo lang ang ADV160. Pindutin ng down button hanggang sa makarating ka sa pinakababa. Pindutin ng right button at hanapin ang HSTC. Pag nahanap mo ng HSTC, i-hold mo lang yung right button at may iilaw na icon, indication ito na naka-off na ang HSTC. At kung gusto mo naman ibalik ito, i-hold mo lang ulit yung right button. Mawawala yung isang icon, indication na naka-on na ulit yung HSTC. Adjusting the sensitivity of anti-theft alarm system. So ito guys, para sa mga katulad ko na ayaw na mayroong umuupo sa motor o ayaw na mayroong gumagalaw sa motor, pwede nyong gawin to. Para ma-adjust yung sensitivity ng alarm ng ADV160, kailangan naka-on yung remote at kailangan mong pindutin ng isang beses yung ignition. Habang nakailaw ng blue ang ignition, kailangan mong pindutin at i-hold ng 4 seconds until mag-blink yung blue LED. Kapag nagbi-blink na yung blue LED, kailangan mo ulit itong pindutin ng isang beses. Kailangan mo naman pindutin ng 4 na beses yung answer back or yung alarm button. Uulitin mo ito ng 3 beses ng sunod-sunod. 1 beep para sa pinakamahinang sensitivity at 3 beep naman sa pinakamataas sa sensitivity. Pag nagawa mo ng tama, ay ganito ang maririnig mo. Level 1. Level 2. Level 3 na sound sensitivity. 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 Sensitivity. Level 3 na sound Level 3 na sound sensitivity. Bakit? Level 3? Level 3 guys ah. At pag nakapili ka ng sensitivity, i-hold mo lang yung ignition hanggang sa mawala yung blue LED. Ang pinili ko pala ay yung pinakamataas na sensitivity. Dito naman guys, gusto ko lang i-share sa inyo itong nabili ko sa online na tire inflator. Kagandahan kasi sa tire inflator ay maaalagaan natin yung gulong natin at kapag ka-emergency ay magagamit natin ito. Maganda rin kasi na nasusunod natin yung specification ng PSI para sa gulong natin. Dito sa bandang harap ng ADV160 ay makikita natin ang specification ng PSI para sa gulong natin. 29 para sa harap, 33 para sa likod. Ang kagandahan sa tire inflator na to ay makikita mo kung ilang PSI ang meron ang gulong mo.
Yung sa akin nga ay medyo flat na 23 PSI na lang pala ang meron ako. Maganda nga na meron kang sariling tire inflator. Kahit hindi ka na lumabas para pumuntang gas station or vulcanizing shop, makakapaghangin ka na ng gulong. Dito nga sa likurang gulong ko ay talagang flat na 20 PSI na lang pala ang meron siya. Ang isa pa palang kagandahan pag may sarili kang tire inflator, talaga makokontrol mo kung ilang PSI lang ang ilalagay mo na hangin. Hindi katulad kapag kung saan-saan ka lang nagpapalagay ng hangin ay basta matigas na yung gulong ay pwede na. Prone din kasi yun sa pagkalobo ng gulong o pagkasira ng gulong. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, ilalagay ko yung link sa description box kung saan ko nabili to. So hanggang dito na lang guys, sana marami kayo natutunan sa video na to at kung meron kayo natutunan, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Dazzy TV out.